Hi mga kaparm, I hope lahat tayo and our families are safe from bagyong Ulysses. Malakas yung bagyo. If you have the capacity to help yung mga naapektuhan ng bagyong Ulysses, it is the best time to be generous. I-share natin yung konti dun sa naglalakihang gains natin. Guys, bullish pa din yung market natin. May konting correction, pero above 7k pa din siya nag-close. Dahil bullish pa din si Miss Market, meron tayong 2 breakouts dun sa previous top 5 picks natin. Check natin sa video na ito kung may kailangan tayong i-adjust sa kanilang mga plan. And syempre, andito din yung top 5 picks natin for Friday. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hey traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Magandang maulang gabi sa inyong lahat. Disclaimer muna. And guys, supportahan po natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like sa ating video. Salamat po! Buying signals and stock screening, meron po tayong ginawang video dyan. Ito po itsura nya. Andun po siya sa tutorial playlist natin. Pakihanap na lang po dun sa ating channel. Tapos kanina, may nag-breakout. Kala ko 3 pero 2 lang pala. Sorry. Nagkamali ako dun sa SMC kasi nakalagay dito sa aking listahan yung small Darbas box breakout yung nakalagay. Kala ko nag-breakout na siya kanina. Pero check din natin kasi na-retain siya sa top 5 picks natin. So check natin yung chart ni Aji. Kung meron ba tayong dapat baguhin. Medyo magulo na yung ano natin dito kay Aji. Nasa top 5 picks na natin siya dati, tapos nag-breakout na siya. Tumaas na siya ng ilang percent. Medyo magulo na yung chart natin guys. Mamaya buburahin na natin itong mga nakalagay dito. 19%. Tapos gumawa siya ng panibagong box. Meron naman siyang breakout ulit. So tanggalin muna natin ibang ano dito guys. Balik ako mamaya. Okay guys. Ito yung plan natin kay Aji kahapon. Guys, ito pala, meron tayong AOTS, meron din tayong, kasi yung AOTS natin, ibig sabihin nag-transition na yung stocks pa-uptrend. Pero merong ibang naniniwala na ang uptrend using MAs is yung 20 MA above 50 MA tas above 200 MA. So ito, malapit na siyang mag-uptrend. Kung yun yung ating gagamitin. So magkukross na yung 200 MA niya. Magkukross na yung 200 MA niya. Tapos aangat na yung 50 MA natin. So ano lang yan, pwede natin siyang gawing confluence or additional conviction sa pagbili ng stock. Okay? So, ayan nga. Nag-breakout si Aji. Ating breakout level is 8.65. So, bibili tayo. 8.66. TP natin. 9.91 dito natin nakuha. Tapos ang ating cut loss 8.39. So guys, medyo bibilisan ko ng konti kasi medyo gabi na din. Darating ko lang galing office. Tsaka pasensya pala kung palagi akong late nakakapag-upload. Medyo nagiging busy lang these days. Cut loss natin is 8.39. Nakuha natin doon sa ating trade plan calculator. Makikita nyo meron siyang volume. Above average yung volume niya dito. Tapos yung RSI niya nasa 68 pa lang. Dapat ang allocation natin pag ganito yung RSI 50% lang.
ng ating usual allocation. And kung makuha niya na yung criteria natin na greater than 70 na yung RSI niya, pwede tayo magdagdag uli ng another 50% ng ating allocation. Okay guys, yan si Aji. Tapos si RCB. Breakout din si RCB. Ito yung box natin sa kanya, hindi ko na nasulat. Hindi ko pala na-save kahapon. Mukhang puno na naman yung aking pagsisave ng chart sa Investa. So yan, gap up siya kanina. Start pa lang, breakout na siya. Hindi ko alam kung naririnig nyo yung naghihilik yung aso ko, pero ignore nyo na lang. So yan, nag-breakout siya kanina. Yung volume niya below average pa din, so mahina yung breakout ni RCB. Yung cut loss niya, i-retain natin. $17.29. Yung pa din yung cut loss niya kasi hindi nga tumaas yung masyadong tumaas yung price ni RCB. 17.96. So ito si RCB, medyo mabagal din gumalaw to kasi mid cap na siya. So tingnan natin kung magpipick up yung volume niya after nitong breakout. Tapos ang ating TP dito na sa tuktok, dito sa taas nitong candle na to. Yan. So ilang percent gain? Possible gain nyo is 16%. So yan ang ating possible TP or take profit area 20.72. Ang ating breakout level pala $17.80. So 17.82. So ito nga guys, nag-breakout siya pero walang volume, tsaka yung RSI niya nasa 65. Pwedeng test buy lang kayo dito. Maliit na allocation lang. Gusto niyo 50%, 30% or 40%, mga ganun. Huwag nyo lalagay yung full allocation nyo pag ganito yung breakout. Bibili pa din tayo kasi hindi natin alam kung ano yung gagawin niya. Saka yun yung ating sinusunod na system. So ayan guys, sana magtuloy-tuloy itong AGI at RCB. Good luck sa mga nakabili. Maganda dito kay RCB kasi mataas yung upside niya or yung possible gain. So ayan. Okay, proceed na tayo sa top 5 picks. Ito yung top 5 picks natin for November 13, Friday. LR, SMC, itong dalawa nagbalik. PX, Marcy, and MY. Check natin yung mga chart nila. LR. Nasa taas na siya ng Darvas box natin. So yan yung ginamit natin, Darvas box. So itong week nitong dalawang to ang ating breakout, 1.61.
So, bibili tayo. 1.64 pala. Bibili tayo ng 1.65. Pagka-breakout ng Darbas. Initial TP natin, ito. Okay. Ito din siguro yung plan natin kahapon. Hindi ko na-save. Pasensya na. Tignan natin kung ilan yung possible gain natin. Almost 11%. 11% yata. Ayan. And then, ang ating TP level 1.82. Okay. Ang ating cut loss LR. So, buy natin 1.65. Ang ating cut loss is 1.60. 1.60 guys, 1.60, 4% cut loss. Kanina walang volume si LR, tapos ang kanyang RSI is nasa 71 na. So volume na lang ang hinihintay natin dito at yung breakout niya sa Darbas box. Okay. Next natin si SMC. Ito, kala ko kanina nag-breakout na to. Tapos pagkatingin ko dito sa chart natin, hindi pa pala nag-breakout. Nakalagay dun sa aking whiteboard, ito yung kanyang breakout level. Kasi bala ko dito kay SMC, magte-test buy na ako dito. Kahit maliit na percent lang, siguro usually 50% nilalagay ko pag nagte-test buy ako. Ayan. Kala ko nag-breakout na siya kanina. Nung pala yung ginawa natin kagabi, ginamit natin tong malaking box. Kasi konti na lang naman din siya eh. 2% na lang din. Pag nag-breakout pa dyan, ang bala ko, ibibili ko yung second tranche ko. After mag-breakout siya dyan, medyo malaki-laki na yung possible gain after pumunta dun sa isang malakas na resistance. Check natin to, yung plan natin kay SMC. Sabi natin, ang kanyang breakout level is 110. So, bibili tayo 110.50, 110.50. Ang ating TP level, ito na nga, 126. Possible gain natin is 14%. Tapos, ang ating cut loss, nakuha natin sa ating trade plan calculator, 107.00. So, yung RSI niya, nasa 67 na. So, pagka-breakout niya dito, malamang above 70 na yung RSI niya. And then yung volume niya, ayan, 2 beses nang binibili. Ang daming bumibili. Panahon ngayon ng mga index. Lakas ng mga index ngayon. Okay? Yan si SMC, ang ating plan. Next natin, si PX. So, itong si PX, parang long console na uli siya. Almost 3 weeks na yata itong nagko-consolidate. Pero kagandahan niya, yung price niya, nasa above DB50 natin nagko-consolidate. So, ito, plano na din pala natin siya. Timpla natin kay PX. Ang ating breakout level is 5.80. So, bibili tayo, 5.81. After niya mag-breakout, tapos TP niya, dito natin nakuha, dito sa kumpulan na to.
Yan, possible gain is 6%. So, papalanuhin din natin to kasi pwede tayong bumili ng 50% or pwede tayong magdagdag after niya ma-breakout tong 6.16. Kasi tingin ko pag nag-breakout si PX dito, nasa 70 na yung RSI niya eh. Kasi kung mas malaki pa yung volume, magpo-full allocation tayo dito. Pero ito na, malapit na nga yung resistance niya. Kung gagawin natin, pwede tayo mag-take profit na dito, 6.02, or pwede tayo magdagdag after niyang mag-breakout yan sa level na yan. Ayan, ito yung plan natin. So, yung DP natin, 6.16. Ating cut loss, nakuha uli natin sa ating trade plan calculator, 5.63. So, yan yung plan natin kay PX. Next, Marcy. Si Marcy, kagandahan naman nito, malapit na siya sa kanyang 52 weeks high. So, ito yung 52 weeks high niya. Ay, wala pa pala dito. Dito sa ano to, nasa area na to, 52 weeks high niya. So, gagawa tayong Darvas box. Medyo malaking Darvas box niya. Maganda yung ginawa ni Marcy dito kasi gumawa siya ng higher high tsaka higher low. So, ang ganda ng price action niya dito sa part na to. Tapos nagko-consolidate siya dito sa taas ng DB50 natin. Check natin yung ating breakout level. So, ito pala yung resistance niya. Tinest niya uli kahapon. Kaso bumalik. Tapos ngayon, green candle uli. Tingnan natin kung tetest niya uli bukas. Ating breakout level, 1.06. So, bibili tayo, 1.07. 1.07. Tingnan natin. Saan yung possible TP natin. May resistance dito. Tapos taas ng box niya dito. Ito guys, ito may box dito, tingnan natin. So yan. Possible TP. Yung unang resistance niya, 3%. Ito na tayo kumuha sa ating 9%. So, i-ano lang natin, take note lang natin tong resistance na to, tong 3% na sa price nya pala sa taas. Yan, so ulit ito, take note lang natin yung resistance na yan. So ang ating TP level is 1.16 possible TP. Okay, ang ating cut loss kay MARC, check natin sa ating trade plan calculator, 1.07. $1.04 yung current price niya. So check natin yung volume. Yun, may pag-spike ng volume kanina and the other day. So baka may nagbubodega na dito. And then yung ating RSI is nasa 63. Kung magbe-breakout siya tapos hindi umabot above 70 yung RSI niya, small allocation lang ilalagay natin. Usually ako 50%. Okay, yan yung plan natin kay Marcy.
Last, si M-Wide. Ito guys, maganda to si M-Wide. Kasi mahaba yung consolidation niya. Yung conso time niya. Medyo mahaba. Tapos ilang beses niya nang tinesting yung price na yan. Sa 2, 3, 4, yan 5. Ang 5 kanina. Bumalik siya. So, ano tayo ng Darvas box? Haba ng Darvas box niya. Tingnan natin kung kailan siya start na consolidate. April. Ilang months na din. Kagandahan naman dito sa kay M-Wide. Mahaba din yung consolidation niya dito sa above DB50 natin. Kaso nga lang, bumabalik din siya talaga. Pagka test niya dun sa taas ng Darvas box, bumabalik siya. Kaso hindi na siya bumababa sa DB50 natin. Sumaangat siya uli. Kasi hindi niya nga lang talaga nababasag yung 8. Sana yung bullish na yung ating market, sana mabasag niya na. Kasi kagandahan dito kay M-Wide, pag nabasag niya yung 8, dito na tayo magkikita-kita sa area na to. So, possible gain natin dyan. Laki guys. 35 to 50% siguro to. Okay. So, check natin yung plan natin kay M-Wide. Ang ating breakout level is 8. So, bili tayo sa 8.01. TP natin, lagay natin dito. Dito sa may mga resistance dito. TP 11.98. Possible gain natin dyan. %48. Laki-laki. Pwedeng abangan to si M-Wide. Sana hindi na siya mauntog dun uli sa sa 8. So, ito, meron siyang volume. 4 days na. 4 days na yata itong binobomba. RSI niya nasa 63.39. So, check natin pala yung niya, cut loss. 8.01. 7.76. 7.76. Ating 4% cut loss. Tama ba? 7.76. Tama, okay. Ayan yung ating plan kay M-Wide. So, check natin yung ibang stocks. Meron pala tayong request kanina. Ito, sir, pwedeng pa-request MPI and CPG. Salamat po. Request ni Happy Life Journey. So, si CPG, kapapasok niya lang sa watchlist natin kasi kaka-AOTS niya lang. Check natin si CPG. Ayan. Hindi nyo masyadong makita kasi parang spaghetti pa yung mga MAs niya dito. Pero AOTS na yan. Lumabas na siya doon sa ating watch list. So, tingnan nga natin.
CPG. Ito, number 48, CPG, about to break out. Meron siyang net foreign. RSI niya, ayan. Ito yung breakout level natin, 0.39. So, 0.39. Dinaanan niya na kanina yan. So, ito yung mga ibang tinamaan na candle. So, confirm yung ano natin. Resistance. 0.39. Gawa natin ang box. Okay. Ito yung initial resistance niya pagka breakout. So, ayun. Kaya, kaka-AOTS niya nga lang din. So, nagpaparamdam na siya na mag-ship na siya sa uptrend. Kasi yung indication natin sa AOTS eh. Kung mag-ship siya ng trend, paakyat, nag-AOTS na yung mga stocks. So, tingnan natin kung magtutuloy ito. Early stage pa tong si CPG. Kasi ito nga, spaghetti yung ano niya, MAs. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy yung mag-AOTS. Pero yung lumabas siya sa ating screener, magandang pangitain na yun. Dapat ma-breakout niya ng tong mga resistance dito. So, ito, una niyang i-breakout, 0.39. So, yan yan. Nakita natin sa taas ng Darvas box, kaya na ma-breakout niya yan. Sa susunod na resistance, around 5%. Tapos after nyan, dito na tayo makikita-kita dito sa box, dito sa taas. Pwede natin gamitin yung support itong box na to. Kung ilang percent siya. Kung dito ka bumili sa unang box natin, 20%. Or kung hihintayin mo dito sa susunod na resistance, ilang percent pa din yan. Kung diyan ka nagbumili pagka breakout yan, yan, 14% pa din. So, pwede ka magplano 50% ng allocation mo, bili ka dito after ng breakout dito. Tapos after ng breakout dito, bili ka uli nung natitirang 50% mo. So, ayan. Tapos yung RSI niya pala, nasa 66 na. Tingin ko pagka breakout na to, dito sa malaking box, above 70 na yung RSI niya. So, sakto yung plano natin. Kasi nga, kung di siya mag-70 dito, pagka breakout niya dito sa 39, ano lang, kalahati lang ilalagay natin. So, pagka breakout niya dito sa malaking box, yung another kalahati. Tapos, yung volume niya naman, yan, may pag-pick up, 4 na araw na. Above average na siya. Hindi lang ganun kalaki, pero may nagbubodega na. Okay, yan yung scenario kay CPG. Yan yung pwede nating gawing plano. Okay, another one, si MPI daw. Si MPI, ang dami na nating drawing. First na inabangan natin siya dito, sa breakout dito, 3.89. Actually, nakabili ko yan pagka breakout eh. Kaso, ang tagal niyang gumalaw eh. Nagbenta ako ng maliit na gain yata dito. Hindi ko na nahintay mag-breakout ulit. Tingin ko dito ako nakabenta. Dito sa red candle na to. Ang pagkabalik niya uli dito. Kasi gumawa na ako ng panibagong box dito. Yan, dyan. Itong unang ano niya. Sorry. Yan.
dito sa una niya. Tapos kala ko nag-breakout na uli siya dito. Kaso nga bumalik. So, alam ko nagbenta na ako dito, nainip na ako eh. Tapos ngayon, gumawa na uli siya ng breakout dito sa box na to. So, nasama siya sa ano natin, sa top 5 picks lately lang yata. I think 5 days ago. So, yan, nag-breakout na nga siya. Ang breakout level is 4.07. Tapos nakailang percent gain na siya dun sa breakout na yan. 5%. Ang ating significant resistance or significant resistances, ito, meron siyang box dito. So, consider natin yan. Yan, may guhit na pala. Tapos itong peak dito. Dito sa right, sa left side. Yan, makikita niyo yung peak dito. Sinulat na din natin yan. Tingnan na lang natin kung ilan possible gain natin dyan. Kung nakabili ka dito sa Darbas box na ito, possible gain mo is 7% pa. Pero kung hindi ka pa nakabili, aabangan mo na lang yung 5.19 kasi malapit na yan eh. Nag-console siya dito, pwede siyang mag consolidation at the highest na play. So, pwede kang bumili after niyang ma-breakout tong candle na to, itong red candle. 4.29. Kung mag-isang candle pa siya dito na hindi na break, okay lang. Tapos bigla niya na breakout to, bili ka na. So 4.30. Pwede kang bumili sa 4.30. Kasi ito yung possible gain mo. Kung yung target mong TP is yung nasa taas na nitong area ng chart. Dito. Kasi hindi ka na makapag-TP dito sa ano eh. Sa 4.40 kasi maliit lang yan. So, hintayin mo na lang siyang ma-break yung resistance na yan hanggang sa umabot siya dito sa 5.19. Okay pa naman yung chart niya, no? Kaso nga lang, maliliit lang yung volume niya. Tapos yung RSI niya pointing down. Pero above 70 na. So, good siya. Kung magbe-break siya dito sa candle na to, aangat uli yung RSI. Tapos meron din siyang foreign buy. So, okay pa naman si MPI. Tingnan lang natin itong mga levels na to. Kung ano mga giging reaction niya. Kasi itong resistance ito, mukhang hindi naman siya masyadong malakas. Maliit lang yung box niya dyan. 2 beses lang yata tumama o 3 beses. Tingnan din natin yung reaction niya dyan. Pag natamaan niya itong 4.40. Okay, yan yung kay MPI. So, iba pa, meron pa ba tayong ibang stocks na tinitignan? Si Alco. So, ganda din itong Alco kasi mahaba yung consolidation niya. Ito yung ating breakout level. 0.62. So, pag nag-break siya, ito yung may isang resistance dito. Pero okay na din yata yung gain dyan eh. So 6%. 6% medyo mababa pero pag na-break niya yan, ito na tayo magkikita-kita. Dito na ang meeting place natin. Sa 0.78. Tingnan natin. Possible gain mo dyan. Yun, 26%. Yun muna guys. At medyo gabi na. Kailangan pa natin mag-upload. Quote na tayo. Ayan, happy life journey. Sana nag-enjoy ka sa charting natin ng MPI at CPG.
Motivation gets you going. Discipline keeps you growing. Sabi ni John C. Maxwell. Discipline uli ang ating reminder sa ating mga sarili. Gusto natin mag-grow. Meron kang motivation pero sakay ka ng sakay sa mga wala kang planong stocks. Hindi ka mag-grow niyan, sir. Guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel. Like and comment. Supportan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas. Sana mag-continue ang ating bull run. At God bless po sa ating lahat.